Hello everyone! Welcome to my vlog! For today's video, samahan ninyo ko. Mag-unbox tayo ng mga gamit na binili ko sa IKEA Philippines sa halagang 1,000 pesos lang. At eto na siya, dumating after 2 days. Sobrang bilis mag-deliver ng IKEA Philippines. Napapakita ko muna sa inyo, ang courier nila is LBC. Etong box, ang weight niya is 2.53 kilograms. And yung delivery date niya is today, January 25, 2024. Alam nyo, napaka-convenient ngayon mag-order sa IKEA. Kasi nagde-deliver na rin sila sa mga province. Dati kasi hindi ako makapag-order sa IKEA dahil nagde-deliver lang sila sa Metro Manila. Nalaman ko na nagde-deliver na din sila pati sa probinsya, naisipan kong umorder. Hindi ko na kailangang lumuwas para pumunta sa physical store nila kasi malayo din yung Pasay. Pero dahil sa IKEA online, ko-order ako sa halagang 1,000 pesos lang at shipping fee na 150 pesos. Ang total ng binayaran ko is 1,150 through GCash. Pero mayroon ding option na bayaran sa bank o kaya naman sa bayad center. Or kung ayaw nyo naman, maabala kayo na pupunta kayo sa BDO, pwede din na through debit or credit. So, ayan. Super excited! Lahat itong mga binili ko ang gamit sa bahay. Ayan. Ayan! Yay! Super excited! Ayan yung mga in-order ko. Ang dami! Imagine, for 1,000 pesos only. Pero nakita niyo yung mga nabili ko. Ang dami, diba? Lahat ng items na to, 13 items in total sa halagang 1,000 pesos lang. Plus shipping fee na 150. Imagine niyo yung natipid ko sa pamasahe. So, simulan na natin. Sisimulan ko dito sa beige or off-white na blanket. Ilalagay ko na lang sa screen yung item name at saka yung price para meron kayong idea. Yan. So, etong blanket na to, yan. Kasi mahilig akong maglagay ng blanket, obviously, sa sofa. Para napaka-cozy, diba? Ito yung isa sa pinakamurang blanket. Merong isa pa, yung kulay gray, pero mas type ko to. Ang cute niya, oh. Ayan. Kasi, parang may mga paalon-alon. Nakikita ba? May mga paalon-alon siya na cut dito sa laylayan. Super cute, diba? Okay, so ayan yung blanket. Bagay na bagay sa sofa. Pwede ito sa bed. Yung first item. Yung second naman, medyo mabigat. Ito yung mga glasses. Ayan. So, buksan na natin. Ayan. Ay, akala ko plastic siya. Babasagin pala. Wow, hindi ko akalain na. Babasagin pala to. Akala ko plastic lang. Alam niyo yung klase ng plastic na nababasag siya kapag nahulog. Yung nachichip siya o nababasag. Ganun yung iniisip ko kasi ang mura lang niya. Ayan. At hindi lang to isa, ha. Ayan, 2. Tapos ako may papatong para makita niyo dito na lang, ha. 3, 4, 5, tapos 6. 6 pieces ng glasses na babasagin. Ito kaya ko ito nagustuhan. Bukod sa mura, stackable siya. Ayan o. Na-stack siyang ganyan. Napaka-space saving. Pero, syempre, hindi ko naman ito i-stack ng ganito kataas. Ayan. By 3 ko lang. Yung next naman natin, syempre, kung mayroong mga glasses or baso, meron din mangkok. Itong mga mangkok na to, ito talaga, for sure ay plastic. Plastic lang siya. Magagamit ko to sa kitchen kapag nagpe-prepare ng mga ingredients or pag kumakain, okay na okay din siya. At saka magdadala din ako nito sa work. Wow! Ang ganda ng quality! At saka ang gaganda ng color. Merong green, may yellow, white, pink, gray, sky blue. Wow! Ang ganda. Tsaka stackable siya. Yun yung pinakagusto ko. Kasi maliit lang naman yung storage area namin. Kaya napaka-convenient. Ang mura pa! Ang fourth item naman na binili ko, eto, baonan siya. Or pwede rin siya kapag may store sa refrigerator or magbabaon ng condiments
sa work, ganyan. Napakamura ng mga pagkakabili ko dito sa mga items na to. So, imagine ha, nakarami talaga ako. Ito naman, 3 siya na baonan. Ayan, pwedeng condiments, pwede yung kapag may mga tira-tira tayo, tapos ilalagay natin sa refrigerator. Wow! Ang 5th item naman, baonan pa rin. Siyempre, kailangan to sa pagpasok sa work at saka nagagamit din to sa storage sa ref. Gaya nitong mga maliliit na to. Wow, talaga! So, ayan. Ganda ng color na napili ko. Wow, ayan. Ang ganda ng color ng takip. Kulay yellow. Ayan. Pa natin. So, ayan. And then, yung pang 3rd one. Ayan. So, next item tayo. Ito naman for storage. 2. Isang maliit at saka isang malaki. Para mas madaling mag-organize, kailangan itong mga ganitong klase ng container. Yung mga maliliit at saka madaling linisin. Ayan. Next naman, dito tayo sa mga clips. Dahil madalas akong mag-store ng mga pagkain, yung mga tira, hindi ko basta-basta tinatapon yan, kailangan ko talaga ng mga ganitong klaseng items. Ito yung mga clip. Alam kong familiar na kayo dito sa ganitong klase ng mga clips. Ayan. Wow! Ganda ng kulay! Wow! Ang cute! Ang liit! Tapos, merong mga malalaki. Ayan o. Wow! Ganda talaga ng mga colors. At saka ang dami. Ilang pieces ba to? 16 pieces ng malalaki. And then, 10 pieces na maliliit. Ang dami! Merong green. Ayan, 2 layers yan ha. May isang layer pa dito sa baba. 16 pieces yan na ganitong size. And then 10 pieces na ganito. 2 colors dito sa maliliit. Meron siyang green and may kulay pink. Sa malalaki itong fuchsia. At saka itong green. Tapos yung next, ito, syempre, for kitchen, kailangan ng peeler. Next item, ito mga panlinis, itong brush. Ginagamit ko to sa kitchen. And ito naman, para sa toilet bowl, itong brush na to. Next item, panglinis pa rin, itong brush. Para din to sa kitchen. Kaya ako nagbinili to kasi pwede siyang lagyan ng liquid sa loob. Tapos ipapump dito. Papanoorin ko sa YouTube kung paano to gamitin. Pero lalagyan ng liquid dito eh. Tapos ipapump, magre-release dito sa ilalim. Tapos ibabrush. Yun na, bubula na siya. Ang galing! Wow! At yung last one. This is the 13th item na binili ko. Ito ay reusable bag. Ang laki nitong bag na to. Nagdadala ng laundry yung anak ko sa Manila, malapit sa condo. Nilalagay niya pa sa sa mga plastic bag. Hinihiwalay niya ng plastic bag. Tapos after nun, itatapon lang yung plastic bag. So naisip ko na ayusin niya na lang yung mga gamit niya or mga damit niya. Tapos ilagay niya dito. Ang laki oh, grabe. Ang laki to. Bag na to oh, reusable siya. Alam niyo yung tela niya para siyang, yung material niya para siyang sako. Yung sako ng bigas. Ganon. Kaya, kung mapapansin nyo, matibay oh, matibay siya. For sure, napakatibay nito kasi parang sako yung material niya. Tapos, 2 klase yung strap niya. Ito yung maikli. And ito naman yung mahabang strap. Ayan. Malapad yung ilalim niya. Ayan, ang lapad. Ganyan yung ilalim niya. Ganito kalapad yung ilalim. Ayan, sulit na sulit talaga dito. Sulit na sulit talaga. Reusable. Kailangan pa naman sa panahon ngayon, as much as possible, gumagamit tayo ng mga reusable bags. Kaya, napakalaking bagay ng
yung mga ganito, no, na maganda yung material. So, that's it for my haul. Sana nagustuhan ninyo at nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga bagay na pwedeng mabili sa halagang 1,000 pesos only sa IKEA. Thank you for watching! See you on my next vlog! Bye!